Okay, next question kay VJ Tony. Okay, next question po. Kailan mo nalaman na ikaw ay isang pusong babae at paano mo siya nalito? Yan, actually, meron na pasingit ang konti kasi yung nasa radio station pa tayo, way back, ilang years na? 4 years, something? Oo, parang 4 years. Hindi ka pa talaga, hindi ka pa transition. yes, wala pang transition. Hindi pa siya nananamit ng bilang isang babae. So, ano yung nagbukas sa'yo para isa publiko yung tunay na ikaw? Actually, pandemic. Nung Pandemic. nag-pandemic. Okay. So, anahin lang natin, sa previous radio station namin, hindi ko pa ganun kakilala yung sarili ko. Like mo. talagang, di ba malalaman mo yun, yung pag-imik ko, talagang parang itinatago pa ako. Hindi ko pa nabubuga ng ayos. Hindi ko pa nasasabi yung mga gusto kong sabihin, yung mga nararamdaman ko that time. And then biglang pandemic came. So, na-stuck lahat sa bahay. So, itong si VJ Tony, nakapag-stay sa bahay na napakatagal, humaba ang buhok. Kasi sa school, hindi naman pwede namang sa online, di ba? Yes, yes. Napahaba ko ang buhok ko. Tapos, from that, parang sabi ko, ay, magmamahaba ako ng buhok, pero nakapanlalaki pa rin ako. Magmamahaba ako ng buhok, mukha akong tambay sa kanto, walang makeup. Nag-makeup ako. Trinay kong mag-makeup, trinay kong actually, palalaki naman tong suot ko eh. Talaga ba? Actually, panlalaki to. Sabi nga nila, hindi yan panlalaki. Akala ko panlalaki to. So trinay ko, lahat inayos ko siya at until now, nasa transition stage pa rin ako. Hindi pa naman ganun katapos. Laging everyday may ginagawa So, tayo nung pandemic lang, Nung na-discover mo lang. talaga yung full self mo. Yes, talagang ang... Sino ba talaga si Oo, Tony? talagang lumipad ang pakpak ng isang paru-parong bukid. Oh! Lumipad ang Nung pakpak na pandemic isang lang. paru-parong Oo. bukid. Kaya Gusto ko yun, yan. nung pandemic siya nag-start. Pero naramdaman ko yung pusong babae. Ikakwento ko na ba siya or later na sa ano? Sure, ito. Kaya na, pasundot. Hindi, pasundot. Ang family, kamusta yung pagtanggap nila sa'yo? Ay, Lalo na si father. Kasi di ba kalimitan yan yung nagiging issue sa pamilya? Nakakatuwa kasi nung pandemic, hindi ako sa amin tumira. Nandun ako sa mga tita ko, so ibang barangay. So Okay. hindi nila ako nakikita na napakahabang panahon. I think 2 years ata yun. So doon ako tumira. Doon ako tumira sa tita ko. And then, doon nagsimula humaba ang buhok ko. Pagbalik ko sa amin, ganito na. Anong reaction? Wala silang reaction. Wala ako narinig na kung ano. Kahit sa mga friends, sa family, wala talaga. As in, Okay. super maswerte ko na tanggap talaga nila ako. Wala ako narinig na mga masasakit na salita and everything. Even sa mga friends and sa community, wala. Kaya napakaswerte ni VJ. So, full acceptance. Yes, super. Pero kailan mo nalaman na parang nagdadalawang isip ako, ano ba talaga yung gender ko? Di ba sabi nila, kahit bata ka pa lang, alam mo na talaga if ano yung kasarian mo. Kailan ka nagkakaroon ng ganung sistema na? Nung bata ako, alam ko lalaki ako. Pero iba akong lalaki sa mga pinsan kong nagbabasketball. Di ba pag usual na lalaki, batang lalaki nagbabasketball. Oo, mga larong panlalaki. Oo, sabi ko, lalaki ako, pero hindi ako nagbabasketball. Yun lagi, lalaki ako, hindi ako nagbabasketball. So, Nakikipaglaro ka rin ba sa mga babae? sa lalaki, sa babae, ayan, yan mga friends ko. And then, habang lumalaki ako, yun yung aking pinaniniwalaan, lalaki ako, pero iba ako sa kanila. Pero kailan mo na realize na parang iba talaga ako sa kanila? Eto na nga. Di ba nung... Eto na? Eto Sige, na. go. Sorry. Di ba nung high school, I think grade 10 ako, may nagustuhan akong babae. Oh my God. May na? Oh my God, yes. Kasi nga, Okay. lalaki ako. Sabi ko lalaki ako. Okay. May nagustuhan akong babae. Okay. And then yung babae, hindi ako gusto. And then, parang lumipas sa ilang buwan, yung gusto kong babae, nagkabaliktad kami. Hindi ko na siya, gusto na niya ako. Nung sinabi Pero niya sa akin, hindi ka gusto, na- nung sinabi niya sa akin, gusto niya na ako, ang sabi ko, ay, teka. Ayaw mo na. Hindi pala ikaw ang gusto ko. Hindi pala kita gusto, pasensya. Pero paano mo na-realize na hindi mo na siya gusto? Wala lang. Parang, nung sinabi niya sa chat yon, umamin siya. Sabi ko, ay, hindi. Walang tutuloy na relationship dito. Ayoko pala. And then, grade 10, grade 11, doon ko nakilala yung pinaka-great love natin. Lalaki na. Lalaki na. Okay. Ganon siya. Doon ko na-realize na, ay, hindi kita gusto. Hindi ko pala gusto ng babae. Sa lalaki pa lang. Sa lalaki pala. Pero bakit, di ba grade 11? Grade 11. Pero bakit ang tagal mo siyang hindi
hindi mo tinuloy na ito talaga ako. Hindi ako isang lalaki, babae ako, pusong babae ako. Bakit ang tagal mong lumabas sa sarili mong yon? Hindi ko alam that nung mga panahon Meron lang ka na ba yun. mga kinatatakutan? Wala. Nung mga panahon lang na yun, ang alam ko nga kasi lalaki ako. Okay. Oo, tapos nung nagkagusto na lang ako sa isa pang lalaki, ayun, sabi ko, ay, eto. Doon na nagsimula na nag-out ako, pero hindi ganitong itsura. Kasi napasok, so hindi tayo makapag-transition. Grade 11, doon na nag-start. I think that's 2016. Nagsimula ako sa radio. Yeah. Yan, magkasama pa tayo Yes, ng time. 2016. Okay. Ayun yun. Yun yung 2016, from then, ayan, hanggang ngayon, 2023, hello. Hello to VJ Tony. Yes. So yun yung doon ko lang na-feel na, Eto ka na. Eto tayo, eto pala tayo. Ayun. Ang swerte niya, no, Steph, kasi full acceptance. Ayun po, babalik tayo sa family. Siguro dumating din yung point na kayo na lang din yung iniintay nila na magsabi sa kanila. Siguro, no? Kaya siguro... Alam nila? Siguro kasi may mga times nung bata ako na uma-absent pa ako sa school, makapanood lang ako ng Daisy 7. Sex Bomb. Okay. Yes. Pero Sex bomb. lalaki ako na pero sabi ko, iba ako sa inyo. So siguro nung bata ako, in denial na talaga ako. I don't know, di ba? Pero Sex Bomb, pinalaki tayo ng Sex Bomb, di ba? Okay. Ayun yun. Ano ba yun? Hindi mo aware. As a Sabi ni Steph, 13-year-old. Kaya si Steph, napaganon yung mata ng Steph. Okay, so kumanta ng spaghetti. Yeah. Ayan. Spaghetti pababa, Yes. spaghetti pataas. Yes. Okay. Sinasayaw niyo ba yun before? Testing. Actually, Ay, sample. hindi ako sumasayaw. Hindi ko alam kung bakit gusto ko sila. Natutuwa lang ako sa all-girl group before. Parang si Maha, mag-split na yan sa isang araw. Di ba? So, dapat meron ka ring entry. Sige, magbe-bending tayo. Di ba? Magluluto na lang tayo ng spaghetti. Magluluto tayo ng spaghetti. Ayun, siguro baka nga that time. Kasi wala namang amina na mapa. Ganon. Nakita na lang nila na ganito. Ay, ang ganda. Wala kang... Alam mo kasi minsan, ang Parang pinakamahirap, confrontation. pinakamahirap sa lahat yung paano mo sasabihin na from gender mo na ikaw ay lalaki, bilang change ka. Oo, tsaka sa mga iba din natin dyan, sa mga hindi pa lumalabas sa kanilang closet, ayan, doon sa mga Yes. nakapaligid sa kanila, huwag niyong Nakakulong i-pressure, pa. yes, huwag niyong i-pressure, payo lamang po, huwag niyong i-pressure if sa tingin niyo sila ay gay or what, tama. huwag niyong i-pressure na umamin, hayaan niyo sila kung hindi pa sila ready. Na umamin, di ba? Kasi darating ang oras, ang mga panahon na aamin at aamin yan. Huwag niyong i-pressure, okay? Okay. So, okay. Go back to the question. Steph, may hinakahanda ka pa bang tanong? Yes naman. So, yung next question, Yes. bilang na-share mo na sa amin kung paano ka nag-open sa public about your gender, ano yung nabago sa'yo nung tinanggap mong ipakita sa publiko kung sino ka? Ayan, napakagandang question. Thank you so much. Parang parang beauty contest. Yes. Actually, na-discover ko na mas na-boost yung confident ko. Kasi talagang mas napakita ko kung sino ako, kung ano yung gusto kong ilabas. Walang Kasi, tinatago. yes, unlike Okay. before, nung nasa previous radio station kami, hindi talaga. Actually, ang pag-ano sa radio, pagiging DJ sa radio, one of my passion din yun talaga. And then, Yes. nung nandun ako, sabi ko, parang may iba, may mali, hindi ko mailabas yung gusto ko talagang sabihin, di ba? Nung nagsimula yung transition, and umamin ako in public na, yes, I'm girl. I'm girl. Ayan. Babae po ako. Ito, Okay. mas nabus yung confident natin, mas alam, mas Kasi nakakapagbigay tayo ng nakakatuwa. saya. Right now, you can do hosting yeah. with your own version of yourself. Yes, ayun talagang pinipresent ko kung ano at ano yung kaya kong ibigay sa madlang people at our cards. Wow! Diba? Siyempre, Congratulations. sa pag-host, kailangan ma-overcome natin yung fear ng maraming tao na True. nakatingin True. sa atin. And Yeah, that is talaga. why it is important na ma-express mo yung totoo mong sarili Totoo. para ma-express, ma-feel din nila yung pagiging genuine mo as a host. True. Yeah, I agree with you, Steph. Okay.